Ito yung mga buildings. Ayan o, tignan nyo. And also, white sand siya, ya. Oh my God, ito. Binibenta dito puro gold. Ayan o, Burj Al Arab Tour. Grabe, super luwang ng mismong Dubai Mall. Hello guys! I'm back again with another video. So, nabasa nyo naman sa title. Ngayon po, ay explore natin ang Dubai. O, diba? Nagulat kayo? I mean, hindi ko din kasi na-expect na pupunta tayo ng Dubai or UAE ngayong taon. Kasi wala siya sa part ng ating travel bingo card ngayong taon. And, ayan, papakita ko lang sa inyo. At ito po ay nakuha natin ng libre. O, diba? Itong hotel na to. And, yung hotel na to kasi usually, ito yung pinag-i-stayan ng mga passengers ng Emirates na kung saan may layover na mahaba dito sa kanilang area na to sa Dubai, UAE. And, yun talaga yung pinili ko, mahabang layover para ma-maximize yung trip at makapaglibot pa. Kasi, alam nyo, share ko lang din sa inyo na kapag ka if ever, kasi pupunta tayo ng Europe. So, yung susunod na vlog na makikita nyo dito is nasa Europe na tayo. And, ang sinakyan kong airline is Emirates. And kapag ka nag-book kayo sa Emirates, kapag ka short lang yung layover nyo, wala kayong free na ganito, ganyan. Pero kapag ka long yung time ng layover nyo, 8 hours ata as far as I know, kapag ka business class, tapos 10 hours pataas kapag ka naman economy class. So tayo, economy class lang naman tayo. Pero alam niyo yun, nag-layover na nga tayo. Meron na tayong free transit visa na sila yung nag-ayos. Meron na tayong free accommodation na sila yung nag-ayos. Meron din tayong free buffet na sila yung nag-ayos. At meron pa tayong free airport transfer na sila yung nag-ayos. O diba? So in total, 18 hours tayo dito. Or if hindi ako sure dun sa sinasabi ko, ilalagay ko na lang dito yung mismong total time ng ating stay here sa Dubai. And share ko lang sa inyo na ito pong hotel na to, super lapit lang niya. Again, ewan ko kung nasabi ko na kanina, Copthorne Airport Hotel po. Quick room tour lang. So ayan yung itsura. Dito sa labas, ayan o. Wait, saan ba? Ayan po yung makikita nyo lang here. O, diba? Tapos ito, meron dyang sofa. Actually, mag-isa lang tayo dito pero dalawahan yung binigay sa atin, oh. So, ayan. Ang alam ko, mas maganda kapag ka business class. Mas maganda yung hotel na ipaprovide sa inyo. Pero since tayo economy class ito, pero okay na, no? Simple, pero susi pa ba tayo? Libre na nga, diba? So, ayan. O, diba? Tapos, ayan, meron ditong full-length mirror. Tapos, ayan. Meron dyang pa-water. Tapos, ito yung CR or yung toilet. O, diba? May pa-bathtub pa, oh. Meron bidet yung kasama. Ayan po, oh. May bidet. Ang nagustuhan ko dito, since tinansya ko yung oras, ay kasi napanood ko yung vlog ni Hazel na nag-layover din sila dito ni Mami Heidi. As far as I know. Tapos, nag-book sila sa Klook ng Dubai Private Car Charter. So, yun. So, ngayon, nag-book din tayo. Kasi, syempre, para ma-maximize natin yung trip natin. At ang mura lang. 5,000 pesos plus lang. 5,800 as far as I remember. Ano na siya? 5 hours na pwede kang iikot. Meron kang private driver. Tapos, yung car, sagot na lahat na, toll fees, andun na. So, ang lilibutin natin is yung mga famous tourist spots dito. And, okay na ako dun, diba? At least kahit paano, nakalibot tayo ng Dubai. Kaya nga tayo namili ng mahaba-habang layover. Kaya ngayon, isi-share ko yan sa inyo. And also, kung gagawin niyo po itong ginawa ko dito sa trip na to, kapag ka nag-Emirates kayo, tas may layover kayo, I think, mas maganda piliin niyo yung mahaba yung layover para magkaroon kayo ng ganitong klaseng experience. Kasi libre to. Walang babayarang extra. And again, kasabay nun, para hindi na, kung meron na kayo experience dito sa Dubai, kasi ako, hindi po tayo nakapag-research dito sa Dubai kasi wala talaga to sa bingo card natin ngayong taon. So, ang sinabi ko, okay, ibubook ko tong private car para meron na tayong tour guide at the same time, meron rin tayong driver sa murang halaga. So, yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, kung ibubook nyo din yan, gamitin yung code kong Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Gawin lang naman doon, i-input nyo lang doon yung time tapos kung saan kayo magpapa-pick up. Ang ginawa ko, since hindi ko pa alam yung hotel ko noon, kapag ka kasi mag-check-in pa lang kayo sa NAIA, nun nyo pa lang makikita yung hotel voucher at kung saan kayong hotel naka-assign. And hindi ko alam kung mayroon pang ibang hotel na ganito, aside from kung business class ka at first class, ite-text nyo agad dun sa mismong operator kasi may message na nila kayo day before. So sinabi kong ganun, dito po sa Copthorne, I mean English naman syempre sabi ko, dito sa Copthorne Airport Hotel, ganyan, tapos pick upin nila tayo dito ng 3:30, okay? And ang dumating tayo dito sa mismong DXB or dito sa Dubai around 1 o'clock. So nagpataan na lang ako para syempre yung paglabas natin ng immigration, ganyan, buti nga nagpataan ako guys. Kasi alam nyo, share ko lang sa inyo, nagka-problema tayo dito sa Dubai. Like wala namang problem sa papers natin, kundi ang problema po yung mata natin. Doon sa mismong immigration is pipicturan. Pinalalakihan yung mata ko guys, malaking-malaki na yung mata ko na yan. Hindi pa sila nalalakihan sa mata ko, like parang akala ata nila nagjo-joke na ako na pinakamalaki na to.
Gets nyo yun? So, nung sinabi sa akin nung unang immigration na hindi pwede na lakihan, ganyan, guys, malaki na to. Ewan ko kung na-experience na din yun kung nakapunta na kayo dito sa Dubai. Pero yun ang nangyari sa akin. Isang immigration officer ako, hindi na i-scan yung face ko, yung eyes ko. Sa second immigration officer, hindi din na i-scan. Tapos, pinalipat na ako dun sa naka-isolate na immigration control something yan. Tapos, yan. Nakatapos na, okay na, at least nakapasok tayo. Akala ko hindi tayo makakapasok ng Dubai dahil dito sa singkit nating mata, no? Sabing ganun, widen your eyes, ganyan sila. Malapit na mag 3:30 kasi pipick upin na tayo. So yun, share ko lang sa inyo. Ang susunod na dito is papakita ko na sa inyo kung ano yung mga gagawin natin. Ito yung mga itinerary nga pala natin. Ito yung binook natin. And, meron kasi dito mga naka-prepare na itinerary. Kapag kunyari, 4 hours yung gusto nyo, 8 hours, kaya lang 4 hours lang tayo kasi mas mura lang yun. Pwede nga din kayo magpunta ng Abu Dhabi from Dubai, nakalagay dito Though ako, Dubai lang talaga yung gusto kong puntahan. At ang pupuntahan natin is, ilalagay ko dito yung listahan. Ayan. I-research nyo na lang. At makikita nyo din naman sa mga susunod na clips dito. Pero ang pinaka-excited ako yung Atlantis. Yan. Tapos yung Burj Al Arab. Tapos yung Burj Khalifa. Tapos yung, Dubai Mall. Pupunta kaya natin Dubai Mall. Pero yun, tignan na lang natin later. So, i-share ko lang sa inyo na nag-withdraw tayo. Ang gamit natin is yung Klook card natin. Tapos, ang withdraw natin is 300 dirham. And, ayan, ito itsura nung mismo 300. Ayan po. O, diba? 300 lang ang ating pocket money dito sa 18 hours natin dito. And hindi ko alam kung sapat na ba to. Baka kasi mahal yung pagkain dito. Kasi nga, layover lang talaga Hindi ako nakapag-research ng todo-todo dito sa Dubai, no? So, yun. And, ang nabawas sa ating GCash is 5,179.99 pesos. So, yun po ang katumbas ng 300 dirhams. Okay? Just in case. Ito pala itsura ng pera nila. O, diba? Hindi ko talaga alam kasi wala talaga guys. Natutuwa nga ako, bigla tayo napunta ng Dubai. Wala talaga sa isip ko na makakapag-Dubai tayo. Ang iniisip ko, plano ko talaga yung Dubai, puntahan natin 2025 pero medyo mga last quarter, ganung level. Pero nakapunta tayo 2024 na last quarter. O di ba? So yun, share ko lang sa inyo. Tingnan nyo guys yung hallway ng hotel, ang ganda Diba? So, nag-message na sa atin sa WhatsApp yung driver natin. Nasa lobby na daw. So, ayan guys, sinundo na tayo ng ating driver. Si Irfan? Yeah, Irfan. Hello. Is it okay for you to join my vlog? Hi! Let's go! Welcome to Dubai! Yeah! What's hello in your word? Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Yeah. Muhammad Irfan. Hello. Itong sasakyan natin, tignan nyo, itong red. And actually, alam nyo, good for 4 packs talaga to. Pero since solo traveler tayo, alam nyo yan, solo natin. Diba? Nagkaintindihan ba kami nung sinabi ko sa kanya kung ano yung salitang ganyan sa kanila? Parang pangalan niya yung sinabi, no? Ayan na, nagsisimula na tayo. Tignan nyo, ang ganda ng mismong daan, no? Ang ganda. Super linis dito sa Dubai, guys. Grabe. Nakakatuwa. And hindi ko alam kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mismong pupuntahan na yun. Kasi, ang sinabi is depende kung traffic ba dun sa lugar na yun. Siya yung mag-iisip kung ano yung dapat na sunod na ganito, ganyan. Kasi nababasa ko din sa mismong mga reviews ng mismong pag nung binuko to sa Klook, sinabing gano'n na meron niyang mga binabago minsan dahil traffic. So, nagta-traffic din pala dito. Yan, ang ganda. Simple lang pero napakalinis. Ayan, tingnan nyo, nadaanan natin ang gold souk na tinatawag, sabi ni Kuya. Mga binibenta dito puro gold. Ayun, lahat kwintas. Mura kasi ng alahas dito Kaya lang alam nyo, hindi kasi ako mahilig personally sa alahas. Ang suot ko lang dito ito. Galing sa ate ko, sa Qatar to galing naman. Pero hindi talaga ako mahilig sa alahas. Punta man kayo dito sa Dubai is magpunta kayo dito. Ito pala nakalagay dito, the Gold Center. Grabe ang haba, puro gold. Like, grabe ang gold So guys, ito sabi ng driver natin, underwater tunnel daw to. Wow. How long? Until there? 800 meters. Galing. Okay, andito na ngayon tayo sa ating first stop, ang Jumeirah Beach. Ayan. Ang lamig dito Like, hindi ako naiinitan dito sa Dubai ngayon. Ayan tignan nyo. And also, white sand siya Yung nakikita nyo dyan, sa dulo na yan, is Arabian Gulf na yan, guys. Yan, yung side na yan. Kasi itong Jumeirah Beach, usually ito yung pinupuntahan ng mga families dito para mag-bonding-bonding. And ayun sa dulo. Diba? Habang nasa sakyan, nag-research tayo. Ayun diba? Meron ditong beach instructions if ever kung gusto nyo. Tuwa ako sa part na guys. Like, andito tayo sa beach ngayon, pero yung outfit natin, pang beach ba to? Tapos naka-boots pa ako. Kasi hindi ko naman na-expect na ganito yung pupuntahan natin. Nakakala ko mga mall, mga ganyan. Hindi ko naisip na meron nga palang pa-beach dito. Puntahan natin doon. Magpunta tayo. Ito na tayo Pagka magpupunta kayo dito, makikita nyo yung Burj Al Arab.
Ayun, nasa likod ko. Kaya hindi pa natin nakikita yung ganda niya talaga kasi parang hindi cute tignan from here. Parang hindi ito yung angulo na okay yun. Pero ayun po, nasa likod ko. Wait, nakikita nyo ba? Ayun siya, yung Burj Al Arab. Sa side na to, medyo madami ng tao. Kanina nung nasa hotel, nung nag-check-in tayo, kasi may nagbebenta doon ng pabango, perfume, napakatapang. Like, mabango siya, pero yung tapang niya, yung tipong hindi nawawala sa kamay natin yung amoy. Ganun ka-strong. Ayan. Diba? Tingnan nyo, papalapit na tayo dito sa Burj Al Arab. Sa inyo na ito pong Burj Al Arab, yan po ang world's first 7-star hotel. O diba? Dati, ang alam lang natin, 5-star ganyan. Tapos meron pa 7-7 at ito yun. Ganda niya. Pero iba yung ganda niya dati. Kasi dati po, walang mga nakapaligid na building na ganito. Like solo lang ni Burj Al Arab dati. Pero ngayon, meron na siya mga katabi. Kaya hindi na ganun ka-aesthetic tulad dati. Dati, super aesthetic talaga. And super ganda. Pero ngayon, may mga katabi na. Sa atin lang dun sa Rizal Park, di ba yung Rizal Park dati walang background? Sabihin natin ganun. Pero ngayon meron na. Ganun ang nangyari sa kanya. Dati wala. Ngayon meron na din. Yan Burj Al Arab Tour. Ay, may mga paganyan pala. Burj Al Arab, nag-open siya noong 1999. And alam nyo, kaedad ko siya. 25 years old. Ito din, meron din ditong Al Mahara Restaurant na kung saan underwater theme siyang resto. And ayun, ilalagay ko dito yung picture. Kaya lang hindi kasi tayo makakapasok kasi syempre, tour lang naman to at hindi naman tayo mag-check-in dyan, ganun. Okay, mga ibang tao nandun lang din sa labas, nagpipicture lang din sila. Sa Burj Al Arab, meron ditong 200 plus na mga duplex suites na kung saan meron 24-hour na butler service. And yung mismong presyo niya ilalagay ko dito sa screen kasi depende naman yan kung depende sa travel dates nyo, ganyan. Pero kasi diba dito sa kanila dito, hindi sila nagsiselebrate ang Pasko. And kanina nga yung driver natin, mabait siya dahil binati niya tayo ng Merry Christmas. Pero hindi na sila nag-celebrate. Mas maganda siyang picture kapag malayo kaysa kapag malapit. Sana angulo nga sa gilid yung gilid na side, kaya lang wala Dapat talaga malayuan, ganun. Gusto kong mismong photo. Ayan, nilalagay ko dito yung screenshot. Kaya lang, di ubra. Okay guys, ngayon, andito ngayon tayo sa Palm Jumeirah. And alam nyo, ito yung laging nakikita natin sa Google Maps na ayan diba? Ayan, yung parang ang ano niya is palm na palm. So ito pala itsura niya. Ayan yung nakikita ni Kuya. Diba? Naka-cellphone din niya. Tapos, ito yung makikita niya dito. Like, hindi kasi ko nakakita pa so far ng kung ano itsura niya sa mga vlogs. So, ayan po ang itsura. And dito matatagpuan yung Atlantis. Medyo papadilim na din kasi ito yung oras ng layover natin. Then, madaling araw kasi tayo aalis dito. So, minamaximize lang talaga natin yung time. Okay, so andito na tayo ngayon sa Atlantis The Palm. And ayan, behind me makikita niyo yung mismong building. Tapos dito sa gitna, meron diyang parang yung mga nasa ulo ng mosque. I mean, nasa tuktok. And share ko lang sa inyo na ito po ay iba po ito doon sa Atlantis na The Royal. Yung The Royal, yun yung bago na kung saan yun yung nag-viral this year ba or last year na kung saan nag-perform dun si Beyonce na inaangat siyang ganyan. Pero ito, iba to. Okay? So ito po, as far as I know, and ilalagay ko na lang dito sa screen kung kailan siya ginawa. Pero parang 2008 to ginawa. So yun, medyo matagal na rin siya. And makikita naman talaga sa mismong building, kung nandito kayo at makikita nyo in person, medyo parang yung mga pintura, medyo parang hindi na ganoon ka-fresh. And madami siyang room Ngayon, try nating lumapit. Sabi, no? Ang ganda. Tapos lahat ng mga hotels dito, ang lalaki. Pero hindi ko kasi alam kung magkano yung presyo ng mismong mga rooms dito. Ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano. And ang pricey per sure nito. Kasi hindi siya budget hotel tignan. Ganyan. Pero pinakamahal pa rin yung Burj Al Arab. Yun ang pinaka-expensive. Kasi sabi ko nga din sa inyo kanina, yun ang world's first 7-star hotel. Okay, so ito yung isa sa mga stop natin. Dubai Marina area. And ang makikita lang dito mga buildings. Ayan. Pero tara, libutin muna natin. And tingnan nyo, meron Dubai Marina dyan. Tapos ito yung mga buildings. Diba? Medyo nagmamadali nga tayo ngayon dahil may oras lang po ang ating nirentahang private car. So, hanggang 8 o'clock lang anong oras na? Actually, 6 na. So, 2 hours na lang. Meron pa tayong Burj Khalifa, tapos Dubai Mall. Mga restaurants dito, if ever, kung gusto nyo kumain. Meron dito VIP Express Supermarket. Diba? Nagugutom ako guys Gusto ko sanang bumili. Kaya lang, bibili ba tayo? Ayan. Diba? Ano may mga presyo dito? Hello, Pinoy? Hello po. Ayan o. Diba Pinoy si ate? Ay! May mga Filipino products. Oh. Meron chicharon ni Mang Juan. 7.50 dirhams. Magkano yun? Ilalagay ko na lang dito sa mismong
video. Tapos ito na dito, Clover. 4.99 dirhams naman. Mura ba? Mahal? Mahal lang. Siyempre, nasa abroad tayo. So, ito. Nakakatuwa, oh. Meron siyang ano. Diba? Mga Filipino products. Ito, oh. Ang mahal, guys. Namamahalan ako. Yung tinapay, tignan nyo, 2 dirhams na. Ang mahal. Grabe. Isa po yung staff. And yung staff kasi dito, Pinoy, diba? Sinabi niya sa akin, mahal daw talaga dito sa mismong marina area. Dahil dito ay napakadami daw turista, ganyan. So, yung mga presyo dito talagang pang turista din, mahal. So, ano, si ate yung una nating encounter na Pinoy dito sa Dubai. So, dito na ngayon tayo sa Dubai Mall. And ayan, as you can see, dito yung Dubai Mall. Tapos yung Burj Khalifa. Okay, let's go. Binabalan tayo dito ng driver natin. Kasi syempre, hindi naman siya tour guide. And ang gagawin natin ngayon, i-explore natin mag-isa to. Sana hindi tayo mawala kasi alam ko tong Dubai Mall ay talagang sikat na sikat siya na malaking mall. And sana hindi ako maligaw. Ayan yung itsura dito, oh. Diba? Pasensyahan nyo na, no? Medyo inaantok ako ngayon kasi syempre kagagalay lang natin sa flight. Wow, wait, saan ba yung labasan? Baka maumpog tayo dito. Ayan, ito. Diba? Sundan na lang natin yung mismong sign ng Burj Khalifa, ganyan. At okay lang din naman na magtanong-tanong tayo dito kasi super, bawat lingon ko mayroong Pilipino dito guys sa Dubai Mall. Ang ganda ng mga shop dito sa Dubai Mall pero wala kasi tayong time mag-ikot-ikot. Don't you worry guys, hindi pa naman ito yung mismong official natin na vlog featuring Dubai. Meron pa akong gagawin na Dubai vlog o Dubai travel series soon. Dubai and Abu Dhabi ang target natin. So abangan nyo na lang yon. At ngayon, ano lang talaga to, window shopping, ganyan lang. Ipa-familiarize lang natin yung sarili natin sa mga pasikot-sikot dito, ganun. Para at least, pagbalik natin dito, okay, nakapunta na ako dyan. Grabe, super luwang ng mismong Dubai Mall. Buti na lang may sign yung Burj Khalifa kasi yan talaga gusto ko eh. Tignan nyo nakalagay, welcome to Burj Khalifa. So, meaning ba nun, ito na yun? Like, ito na, kung nasan tayo ngayon, ito na yung mismong Burj Khalifa. Pero gusto ko kasi ilabas, ayoko yung muna yung nasa loob. Kasi gusto ko talaga sa mismong Dubai travel series natin siya pupuntahan. Grabe, super haba ng pila. Ito yung mismong sa Burj Khalifa. Mahaba. Now, alam na natin, sa susunod na balik natin dito, maaga tayong pupunta dyan. And look! Ito na! I think ito na nga yung building na yun kung nasan tayo ngayon. Check natin. Ay, parang hindi. Ito ba? Tingnan nga natin para dito ko sa screen una makita. Oh my God, ito! Ayan! Ito, oh! Ano naman? Ayan, oh, finally! Ito na po ang Burj Khalifa, ang world's tallest building. O, diba? Nakita na natin siya at last. So, ayan. Share ko lang sa inyo na ito po ay binuksan po ito noong 2010 and 6 years siyang ginawa. O, diba? Putol na yung mukha ko kasi medyo sawa naman na kayo sa akin for sure, guys. And hindi ko kasi mabidyohan ng kitang-kita yung mismong tuktok kapag kakasama pa ako. Tapos, may observation deck dyan sa 148th floor. Though, again, next time natin yun pupuntahan. Tapos, dito din sa mismong Burj Khalifa, dito din yung mismong Armani Hotel, Dubai, na kung saan si mismong Giorgio Armani pa yung nag-design. Take out tayo ng pagkain natin, tapos bumalik na tayo dun sa mismong meet-up point kasi malapit na matapos yung oras natin, ayoko magdagdag ng bayad. Kasi mag-extra charge, guys, kapag kunyari, sumobra kayo ng oras, dagdag pa yun. Eh, syempre, ang bait ng ating driver, guys. Titipan ko siya. Ang bait niya. So, para hindi natin magastos lahat ng dirhams natin is maging on time tayo sa pagbalik. Eh, sinasabi ko guys, parang medyo nawawala ako. Nawawala ata ako. Nakalimutan ko na kung saan ako dumaan. Okay. So, andito na ngayon tayo sa ating hotel guys. And, inumin na natin tong ating biniling avocado shake. Plus, kainin na natin tong shawarma na in-order natin. Actually, I don't know kung ito yung pinaka-authentic na shawarma. Eh, parang ang ginawa ko kasi inisip ko na lang, nagawa siya dito sa Dubai. So, parang feeling ko authentic siya kasi syempre Arab country. So, yun. Tikman natin. Medyo mainit-init pa siya. Ngayon, malalasahan na natin ang authentic na shawarma from Middle East. Sarap! May parang ibang lasa siya na masarap. Hindi parang yung nabibili sa atin sa Pilipinas. Ayun, no? Pero meron parang avocado ba yun? Meron color green, tapos meron parang durug-durug na chicken. Or beef. Nakikita kang fries.
Sabi na. Okay, so good morning guys. Ayan, nakatulog na ako. Medyo mahaba-haba yung tulog ko. Nakatulog ata ako mga around 10 p.m. Dubai time. Tapos nagising ako kanina ng 3:30 a.m. Dubai time. O, okay na yun. Mahaba na yun para sa akin. So, hindi po ako nakapag-dinner buffet. Like, meron kasing ano dito, meron kasing kasama tong libreng pakain. If ever, kapag kunyari, dumating kayo dito ng breakfast time, dumating kayo ng lunch time at dinner time, is makakalibre po kayo ng kain. Kaya lang tayo, pagod na pagod kasi tayo kahapon. Kasi diba galing pa tayo ng Pilipinas, ganyan. Tapos syempre, puyat pa ako. Like, from Manila, going to Dubai, yung pagre-ready sa flight. And ito po yung mismo itsura ng mga timings. Ayan, nakikita nyo ba? I-pause nyo na lang para makita nyo. Yan po, libre po yan ha, wala kayong babayaran. Sagot na yan ni Emirates. Then, yung breakfast, sasabihin ko na lang din, 5:30 a.m. to 10:30 a.m. Lalagay ko dito sa screen. Yung lunch is 12 noon to 4 p.m. Yung dinner naman is 6 p.m. to 12:30 a.m. So, ang gagawin nyo lang para makalibre kayo is ipepresent nyo lang yung boarding pass nyo para wala kayong babayaran, okay? So, tayo, hindi na natin maaabutan kasi ngayon po, it's already 4:30 a.m. at ang ating pick-up time ay 5 a.m. para sa flight natin doon mismo sa Dubai Airport. So, yun, sayang, hindi na tayo makakain. Pero, maghahanap ako online ng mismong food, like yung mga buffet food or yung mismong plated na food, is ilalagay ko dito sa screen. Ayan. Ito po yung food dito sa Copthorne Airport Hotel. Yan yung makikita nyo. Kaya lang tayo talaga, hindi na talaga natin kayang kumain kagabi. Saka kumain na rin naman tayo ng shawarma, yung tinake-out natin. So, hindi ko pala nasabi sa inyo yung lasa. Okay siya, guys. Hindi siya ganoon kaala. Tapos medyo mayo-mayo siya. Pero parang feeling ko hindi pa rin yun yung authentic eh. Kasi parang binili ko lang siya sa parang hindi 7-Eleven levels, pero parang convenience store. Parang ganun ko siya binili. Maybe soon sa talagang Dubai official travel series natin ko siya titikman. Tapos ito, meron dito mga room service menu if ever kung medyo choosy kayo sa pagkain, pwedeng dito kayo umorder. So, naglalaro siya ng 34 dirhams to 136 dirhams. Mahal, no? Mahal dito sa Dubai. Like, yung kinain ko kahapon shawarma, tapos yung ininom kong avocado milkshake is 33 na ata yung total na dirham. So, ilalagay ko dito yung conversion. Pero okay lang. Ganoon naman talaga. Kasama yan sa pagta-travel. So, pamaya-maya bababa na ako. Aagahan ko kumpara dun sa pick-up time yung pagbaba para maipakita ko sa inyo itsura ng ground floor. Kasi sa ground floor, mayroong mga restaurants pa, mayroong pang mga gift shop, ganyan. So, let's go. And lumabas na tayo sa ating hotel room. And oo nga pala, kapag kunyari kayo po ay magle-layover din tulad ng ginawa ko ngayon na Dubai Connect sa Emirates, is dalhin nyo na yung mismong mga facial wash nyo, dalhin nyo na yung gamot nyo kung kailangan nyo uminom, tapos damit magbaong kayo, kasi po hindi nyo po makukuha yung check-in baggage nyo. Sa pinaka-final destination nyo po yun makukuha. So yun, at least ngayon, nakapaghilamos tayo, nakapag-freshen up tayo, nakaligo tayo, di ba? Okay! Ito itsura ng hotel. Diba? Simple lang. Ito ang ating outfit pagdating sa Paris, France. Diba? Meron ditong gift shop. Tapos yan. Mga rooms din dun. Ay, grabe. May shisha, oh. Uso sa Pilipinas din yan, eh. So, ito. Meron ditong Burj Khalifa. Ayan. Burj Al Arab. Itong Ferris wheel, sa susunod natin pupuntahan yan pagka-official na yung travel series. Meron din dito mga ganitong gift card. Magkano siya? Anong price? Anong nakalagay na presyo? 10 dirhams. 10 dirhams to. Meron din ditong gadget store sa mismong hotel. Ding perfume store. Tapos ito ano to? Yung mga yung sand. Sand ba? Oo, ang galing. Sand art. Ito na. Sakay na tayo. Going to the airport. So, dito tayo binaba sa mismong naiya na to. At ngayon, let's go. Departures! Ito na tayo. Terminal 3! Let's go! So, share ko lang sa inyo, if ever, kung dito kayo sa Dubai aalis, kapag kunyari, isang airline nyo is Emirates, Fly Dubai, tapos Qantas is Terminal 3. Kapag kunyari naman, regional flights naman, Terminal 2. Tapos, kapag naman, international flights, pero hindi Qantas, hindi Emirates at Fly Dubai, Terminal 1. Time check, it's already 5 a.m. Time lang para sa flight nating 7:50 a.m. Dito po, mayroon ditong first and business class. Pero since economy tayo, doon tayo sa regular check-in counter. Pero kung first class kayo at business class passenger, meron po kayong sariling dito, area. Diba? Ang exclusive.
Kasi hindi na tayo mag-check-in at layover lang tayo dito. Hindi na tayo dyan pupunta sa check-in area and diretso na tayo sa mismong immigration. Okay, so andito na ngayon tayo sa mismong Dubai International Airport at ngayon tatapusin ko na yung vlog natin, itong quick travel o yung quick layover natin dito sa Dubai. Okay, so abangan niyo ang susunod travel series na kung saan pupunta po tayo ngayon sa Paris, France. First time natin sa Europe. So thank you guys so much for watching. If ever kung meron kayong tanong about dito sa ganitong klaseng ganap, sa layover or sa Emirates Dubai Connect, feel free to comment it lang down below. And also, kung gusto niyo mag-PM sa akin, i-DM niyo lang ako sa Instagram or sa ating Facebook page. Okay? Maraming salamat. Again, thank you guys for watching. So, ay balikasan po. So, yun lang. Thanks!